Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Paco na isang batang apo ng kilalang antingero sa baryo nila na si Lolo Maximo. Sa panahong tila wala namang panganib, biglang bumalot gabi-gabi ang makapal na hamog sa kanilang lugar. Hamog na naging taguan ng mga aswang na pumapatay sa mga tao. At sa likod ng lahat ng yon ay isang nilalang na may itim na kapangyarihan at bahagi ng nakaraan ng buhay ng lolo ni Paco ang muling magbabalik. Kaya bang pangatawanan ni Paco ang kaalamang minana niya mula sa kanyang lolo? At sa huli, sapat ba ang lakas ng isang batang kagaya ni Paco para tapusin ang isang digmaan ng kabutihan laban sa kasamaan? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Mabuti naman at umuwi ka na, Paco. Anong oras na? Lumamig na ang pagkain natin. Hindi ba sabi ko sa'yo na bago sumapit ang alas 6 ng gabi ay nandito ka na sa bahay? Abay, maghapon kang wala. Ano bang ginawa mo sa labas? Naglaro lang po ako, Lolo Maximo. Saka wala naman po akong dalang orasan Kaya hindi ko po alam na mag-aalas 6 na pala ng gabi. Hayaan niyo na po. At bakasyon naman po ngayon Kahit hindi naman bakasyon ay ganyan ka talagang bata ka. Wala kang ginawa kundi maglaro ng maglaro maghapon. Imbis na nag-aaral ka sa paggamit ng anting-anting para may kabuluhan ng bakasyon mo, ay iba ang inaatupag mo. Nakasimangot na umupo si Paco sa harapan ng kanilang hapagkainan kung saan may nakahain na kanin at tinola. Sasandok na sana siya ng kanin nang mahinang tapikin ni Lolo Maximo ang kamay niya. May pagtataka siyang napatingin sa ginawa ng kanyang lolo. At talagang kakain ka ng hindi naguhugas ng kamay? Gusto mo bang makain mo ang lahat ng mikrobyo dyan sa kamay mo? Lolo, nagugas naman na po ako ng kamay Anong nagugas ang sinasabi mo? Tignan mo nga yung mga lupa na nakasingit sa mga kuko mo. Hala, sige, maghugas ka muna ng kamay at saka ka kumain. Napipilitang tumayo si Paco. Nagtungo siya sa batalan upang doon ay maghugas ng kamay. Masayahing bata si Paco at likas na palakaibigan. Pero sa kabila ng kanyang sigla, palagi siyang pinagsasabihan ng kanyang lolo Maximo na isang kilalang antingero sa kanilang baryo tungkol sa kawalan niya ng interes na matutunan ang mga kaalaman nito. Gustong turuan ni Lolo Maximo si Paco ng mga lumang kaalaman tungkol sa anting-anting, agimat at mga orasyon. Pero hindi interesado si Paco. Para sa kanya ay mas masaya siya sa tuwing naglalaro siya at ang ganung bagay ay isa lamang malaking abala sa pagiging bata niya. Matapos maghugas ng kamay, ay bumalik na sa hapagkainan si Paco. Nagsimula na siyang kumain. Ramdam niya ang malalim na titig ni Lolo Maximo sa kanya, ngunit hindi niya yon binigyan ng pansin. Hanggang sa muling nagsalita ang lolo niya. Bukas, hindi ka na muna pwedeng umalis. Dito ka lang maghapon at tuturuan kita kung paanong gumamit ng anting-anting at orasyon. Pero Lolo, ayoko po talaga matuto ng mga yun Hindi po ba sabi ko po sa inyo ay gusto ko po maging pulis? Ayoko po maging antingero. Ikaw ang nag-iisa kong apo, Paco. Hindi pwedeng maputol sa'yo ang pagiging antingero sa ating lahi. Kailangan ko tong ipasa sa'yo upang magpatuloy ang isang bagay kung saan kilala ang ating pamilya. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo matutunan ang lahat ng aking kaalaman. Maaari mo pa rin namang ituloy ang pangarap mong maging pulis, ngunit
Hindi mo pwedeng isantabi ang kapalaran na noon pa man ay nakatakda na para sa'yo. Lolo, wala na pong dahilan para mag-aral ako ng mga ganyang bagay. Wala na pong aswang dito sa baryo natin, di po ba? Ang sabi niyo po, matagal niyo na pong natalo at naitaboy ang mga aswang. Napakatagal na po noon at hanggang ngayon ay hindi na sila bumalik. Kaya sigurado po ko na hindi na kailangan po ng antingero dito po sa baryo natin. Diyos ka ba para malaman mo mangyayari sa hinaharap, Paco? Palaging walang kasiguraduhan ng kinabukasan, yan ang tatagdaan mo. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas o sa mga susunod pang mga araw. Ang gusto ko lang ay maging handa ka sa bawat sitwasyon na kakaharapin mo. Ang kulit niyo naman po, Louie. Ayoko nga po eh. Ikaw ang makulit. Kapag sinabi kong mag-aaral ka kung paano maging antingero, ay mag-aaral ka. Tama na muna ang laro-laro na yan. Napakamot sa likod ng ulo si Paco. Humaba ang nguso niya sa inis. Alam niya na kahit anong paliwanag ang sabihin niya kay Lolo Maximo, ay hindi siya nito pakikinggan. At sa tuwing pinipilit siya ng lolo niya na maging kagaya nito, ay palagi niyang naaalala ang kanyang ina na anak ni Lolo Maximo. Noong buhay pa ang nanay niya, ay tutol ito sa kagustuhan ni Lolo Maximo na maging antingero siya. Ayon sa nanay niya, ay masyadong mahirap at delikado ang buhay ng isang antingero at ang gusto nito ay mabuhay ng normal si Paco. Ngunit nang bawian ng buhay ang nanay ni Paco dahil sa isang sakit, pakiramdam ni Paco ay nawalan siya ng kakampi. Ganun pa man, sa kabila ng edad niyang 10, ay tila marunong na siyang magdesisyon para sa kanyang sarili. Kahit anong pilit ni Lolo Maximo na mag-aral siya upang maging antingero, ay palaging matigas ang pagtanggi niya. Kinaumagahan, matapos mag-almusal, ay naghugas muna ng pinagkainan si Paco. Nakahanda na ang utak niya na tumakas habang ang lolo niya ay nasa likod ng kanilang kubo. Mabilis ang kilos niya at nang matapos na siya ay nagpula siya ng kamay sabay takbo palabas ng kubo. Sakto na paglabas niya ay naghihintay na sa harapan ng bahay nila ang kaibigan niyang si Ambo. May dala itong saranggola. Grabe, ang tagal mo naman lumabas. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Nasa burol na ba mga kalaro natin? Kanina pa. Kailangan manalo tayo sa kanila ngayon sa pataasan ng lipad na saranggola. Dapat ay makabawi tayo sa pagkatalo natin kahapon. Palabas pa lang si Paco ng bakuran nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Lolo Maximo. Napalingon siya at nakita niyang nakatayo ang lolo niya sa gilid ng kubo habang nakapamewang. Paco! Saan ka na naman pupuntang bata ka? Maglalaro lang po kami ni Ambo ng saranggola dun sa may burol. Babalik din po kagad, Lolo. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mong babalik ka kagad. Lintik ka talagang bata ka. Pero Lo, tapos na po ako magugas ng pinagkainan. Hindi po ba sabi niyo po, kapag nagawa ko na po yun, pwede na po ako maglaro? Pero hindi sa araw na to. May usapan tayo kagabi, di ba? Tuturuan kita ngayon na gumamit ng anting-anting at umusal ng orasyon. Napangiwi si Paco sa tuwing naririnig niya ang salitang agimat, anting-anting at orasyon, ay hindi niya maiwasang mapasimangot. Uy, Paco, totoo ba yun? Tuturuan ka ni Lolo Maximo na maging isang antingero? Oo, Ambo. Totoo yun. Kaya mabuti pa umalis ka na muna. Kasi hindi mo na pwede maglaro ngayon ang apo ko. Hintayin mo lang ako rito ha. Tatakas ako mamaya, huwag kang mag-alala. Bilisan mo hihintayin kita rito. Humarap si Paco kay Lolo Maximo. Isang peking ngiti ang pinakawalan niya. Okay po, Lolo. Payag na po ako magsanay. Hala, sige. Sumunod ka sa akin sa likod ng bahay. Nakahanda na roon ang mga gamit ko. Nang naglalakad si Lolo Maximo pabalik sa likod ng kubo, ay sumenya si Paco kay Ambo na hintayin siya nito. Sumunod siya sa lolo niya at magkaharap silang naupo sa maliit na lamesang gawa sa kawayan na nasa ilalim ng mayabong na puno ng mangga.
Isang kahon na gawa sa kahoy ang nasa gitna ng lamesa. Dahan-dahang binuksan ni Lolo Maximo ang kahon na parabang isa yung sagradong bagay. Sa loob ay naroon ang iba't ibang uri ng anting-anting at agimat. May mga medalyon na may mga nakaukit na simbolo na hindi nauunawaan ni Paco. Hinugot ni Lolo Maximo ang isa sa mga medalyon. Ito ang pangontra sa mga aswang. Gawa ito sa pinaghalong pilak at bala ng baril. Kapag suot nito, hindi ka kayang saktan ng mga aswang at matatakot sila sa iyo. Ngunit depende pa rin sa kakayahan ng aswang at kung gaano siya kalakas. May mga aswang na may kakayahang gumamit ng kapangyarihang itim at kapag ganon ay may posibilidad na walang bisa sa kanila ang medalyon na ito. Inaantok naman po ako sa mga sinasabi niyo, Lolo. Huwag mong katamaran ng ganitong mga bagay, Paco. Makikita mo at darating din ang panahon na magpapasalamat ka sa akin dahil itinuturo ko sa iyo ang mga bagay na ito. Sunod na kinuha ni Lolo Maximo ang garapon na may pulang likido sa loob. Ito naman ay dugo ng manok na itim. Ginagamit ito sa pangontra sa kulam. Ipapahid mo to sa iyong noo kapag pakiramdam mo ay kinukulam ka. Kapag sumasakit ang tiyan mo o kung anong parte ng katawan mo, ay maaari mo rin itong ipahid sa masakit at agad yung mawawala. Eh di, bumili na lang po ako ng gamot sa butika kapag masakit ang tiyan ko. Kaysa po dyan, paniguradong malansa po yan kasi dugo yan eh. Huwag mong painitin ang ulo ko sa pagiging pilosopo mo, Paco. Makinig kang mabuti sa mga sinasabi ko sa iyo dahil importante ito. Kailangan mong tandaan ang bawat gamit ng mga narito sa kahon upang malaman mo kung kailan mo gagamitin ang mga ito ng tama. Saglit na napatingin si Lolo Maximo sa kanya at tila nagtitimpi na sa inis. Bumuntong hininga ito at nagpatuloy. Itong agimat naman na ito na nakalagay sa telang pula ay itatali mo sa bewang mo. At kahit na anong sandata ang hawakan mo, ay magiging mabisang panlaban yon sa mga aswang. Ito ang pinakapaborito ko sa aking mga agimat. Dahil bukod sa sinasabi ko sa iyo, ay kaya ka rin itong bigyan ng kakaibang lakas. Basta mapaliguan mo lang ito sa liwanag ng bilog na buwan. Isang mahabang paghikab ang pinakawalan ni Paco na isang senyales na wala siyang interes sa mga sinasabi ni Lolo Maximo. Kahit na anong pilit niya sa kanyang sarili, ay hindi niya magawang maging interesado sa mga bagay na gustong ituro sa kanya ng lolo niya. At ito naman, hindi ito ordinaryong kahoy. Ito'y tinatawag na itak ng hangin. Kapag pinadaan mo sa hangin, habang may binibigkas kang orasyon, pwede nitong hiwain ang anino ng aswang. Habang patuloy si Lolo Maximo sa pagpapaliwanag ng iba pang agimat at anting-anting, ay mas lalong nawala sa isip ni Paco ang kahalagahan at kahulugan ng mga yun. Kanina pa kating-kati ang mga paa niya na makaalis. Nababahala na siya na baka naiinip na si Ambo at nagtungo na ito sa burol nang hindi siya kasama. Maya-maya, nakaisip si Paco ng paraan para makaalis na siya. Lo, sandali lang. Pwede po bang uminom muna ako saglit ng tubig? Nauuhaw na ako eh. O sige, ikuha mo na rin ako ng tubig. Bilisan mo. Tumayo si Paco pero napahinto siya sa paglalakad nang muling magsalita ang lolo niya. Paco, bumalik ka rito at huwag kang tatakas ha. Kailangan mo maintindihan na importanteng matutunan mo lahat ng aking nalalaman. Nagkakaintindihan ba tayo? Bakit Lo? Wala po ba kayong tiwala sa akin? Babalik din po agad. Dala po ang tubig nyo. Itinuloy na ni Paco ang paglayo sa kinauupuan ni Lolo Maximo. Pagdating niya sa harapan ng kubo, imbis na pumasok ay tumakbo siya papunta kay Ambo na nakatambay sa bakod ng bakuran ni Paco. Tara na Ambo, umalis na tayo at baka makita pa tayo ni Lolo. Masayang tumakbo ang dalawang magkaibigan patungo sa direksyon ng burol na nasa dulong bahagi ng baryo. Akala mo ay isang ibon na nakalaya sa hawla si Paco
habang mabilis na tumatakbo. Hindi na niya inisip na magagalit si Lolo Maximo sa kanya dahil ang tanging nasa isip niya ay ang makapaglaro at makatakas sa nakakaantok na pagtuturo ng lolo niya tungkol sa mga agimat at anting-anting. Nang makarating sina Paco sa burol, ay nawala na ng tuluyan sa isip niya ang mga itinuro sa kanya ni Lolo Maximo. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa pagpapalipad ng saranggola. Nakipaglaban sila ni Ambo sa mga batang naroon sa pataasan ng pagpapalipad ng saranggola at pinilit nilang manalo. Dahil kahapon ay talunan sila. Napakasaya ng dalawa dahil sa araw na yon ay nanalo sila dahil naputulan sinulid ng kanilang kalaban. Bandang tanghali nang magdesisyon sina Paco na umuwi na. Nakakaramdam na sila ng gutom dahil oras na yon para sa pananghalian. Bumababa na ang magkaibigan sa burol. Si Ambo ay may hawak na saranggola habang nakaakbay si Paco sa kaibigan. Grabe, ang angas talaga ng lipad na saranggola natin kanina, no? Akala ko nga ay aabot na sa ulap eh. Sinabi mo pa, Ambo. Akala yata ni Junjun ay mananalo siya sa atin ngayon eh. Naglagay pa siya ng sticker na superhero sa saranggola niya. Akala niya yata dahil doon ay mananalo siya. Bukas, makipaglaban ulit tayo. Paiyakin ulit natin si Junjun. Pero Paco, kumusta pala ang pagtuturo ng lolo mo sa'yo? Ayun, wala akong naintindihan. Ang daming sinasabi ni Lolo tungkol sa mga agimat niya, pero hindi naman pumapasok sa utak ko. Eh bakit ba gustong-gusto niya na matutunan mo mga ganung bagay? Hindi ba pang matanda lang ang mga agimat? Ewan ko ba dun kay Lolo Maximo? Kahit na anong sabihin ko sa kanya na ayoko maging antingero ay hindi siya nakikinig sa akin. Ang sabi pa nga niya, darating daw ang panahon na magpapasalamat ako sa kanya kasi tinuruan niya akong gamitin ang mga anting-anting niya. Pero kung iisipin, Paco, ang astig na matuto ka na gumamit ng mga agimat. Ayaw mo bang maging kagaya ng Lolo Maximo mo na iginagalang dito sa ating baryo dahil sa mga nagawa niya noon na pakikipaglaban sa mga aswang? Ayoko. Ang gusto ko, maging isang pulis at hindi antingero. Naputol na ang pag-uusap ng dalawang bata nang makarating na si Ambo sa bahay nito. Nagpaalam na ito kay Paco habang si Paco ay mag-isa nang naglakad papunta sa bahay nila. Nang makarating siya sa bahay nila, ay agad siyang pumasok. Bakas sa mukha niya ang saya sapagkat hindi pa rin mawala sa isip niya na nanalo sila ni Ambo sa pagpapalipad ng saranggola. Ngunit napawi ang ngiti ni Paco nang makita niya si Lolo Maximo na nakaupo habang may hawak na sinturon. Kahit walang emosyon ang mukha nito, ay kitang-kita niya ang nararamdaman ng matanda sa galit na mukha nito. Ang sabi mo sa akin ay iinom ka lang ng tubig. Bakit hindi ka na bumalik, ha Paco? Ano po kasi, bigla po akong tinawag ulit ni Ambo para magpalipad po ng saranggola eh. Pero alam niyo po ba, Lolo, nanalo po kami sa pataasan ng pagpapalipad ng saranggola. Ang galing po, di ba? Kailan mo ba maiintindihan na importanteng matuto ka ng paggamit ng anting-anting at agimat? Hindi lang ito para may pagpatuloy kung saan kilala ang ating pamilya. Kakambal na ng ating apelyido ang pangamba. Paco, maraming aswang ang nais tayong patayin. Kaya gusto kitang matuto ng mga nalalaman ko. Dahil hindi sa lahat ng oras ay nasa tabi mo ko. Ano na lang kung mamatay ako? Paano kung saktan ka ng mga aswang na nakalaban ko noon o ng ating mga ninuno noon? Sige, paano ka lalaban sa kanila? Napayuko si Paco sa sinabing yun ng kanyang Lolo Maximo. Naramdaman niya ang galit ng matanda. Pasensya na po, Lolo. Hindi na po mauulit. Sorry po kung tumakas po ako kanina. Alam ko na bilang bata, ay kailangan mo maglaro, Apo. Pero masyado bang kalabisan para sa'yo ang ilang oras na pakikinig sa akin? Ha, Paco? Sorry na po talaga, Lolo. Hindi na uubra sa akin yung sorry-sorry mo. Hindi mo ko siniseryoso
Kasi alam mong hindi kita napapalo eh. Pero sa pagkakataon na ito, masyado mo na akong pinuno. Kinabahan si Paco nang tumayo si Lolo Maximo habang dala ang sinturon. Bahagya siyang napaatras nang maglakad ito papalapit sa kanya. Ngayon papipiliin kita, Paco. Papaluin kita nito sinturon sa puwet o luluhod ka ng 1 oras. Saan po ako luluhod, Lolo? Sa sahig. Yung palo po ba? Malakas po ba? Oo, 10 malalakas na palo. Napalunok si Paco. Naisip niya na kung papaluin siya ay baka hindi na siya makalakad. Pero kung luluhod naman siya ay inisip niya na hindi siya ganong masasaktan. Sige po, Lolo, nakapili na po ako. Luluhod na lang po ako. Simulan mo na ngayon, Paco. Lumuhod ka sa 1 sulok at bawal kang tumayo sa loob ng 1 oras. Pwede po bang kumain na po muna tayo? Medyo nagugutom na po kasi ako eh. Hindi. Saka ka lang kakain kapag natapos ng 1 oras na nakaluhod ka. Sige na, lumuhod ka na, Paco. Natatarantang tumango si Paco. Yun ang unang beses na binigyan siya ng ganung parusa ni Lolo Maximo. Noon ay sinisigawan lang siya nito at hindi niya akalain na kaya pala siya nitong pahirapan dahil hindi niya sinunod ang gusto nito. Lumuhod na si Paco sa 1 sulok ng kanilang kubo. Kawayan ng sahig at agad niyang naramdaman ang sakit nun sa kanyang mga tuhod. Matiim siyang tinignan ni Lolo Maximo bago ito nagtungo sa hapagkainan. Mag-isa itong kumain habang siya ay nanonood dito. Nagdasal sa isip si Paco na sana ay maawa si Lolo Maximo sa kanya, pero natapos na lang ito sa pagkain ay hindi man lang siya nito inalok na kumain. Matapos kumain ang lolo niya ay tumalikod dito para hugasan ang mga pinagkainan nito. Sinamantala ni Paco na hindi ito nakatingin sa kanya at marahan siyang umupo para maipahinga ang nananakit niyang mga tuhod. Kung gusto mong dagdagan ko pa ng 1 pang oras ang pagkakaluhod mo dyan, ay ipagpatuloy mo lamang yan, Paco. Labis na nagulat si Paco. Mabilis siyang bumalik sa pagkakaluhod habang nagtataka kung paanong naramdaman ng lolo niya na nagpahinga siya kahit hindi siya nito nakikita. Nang matapos si Lolo Maximo sa paghuhugas at humarap ito sa kanya, ay doon na nagsimulang magmakaawa si Paco. Lolo, baka pwede po tumayo na ako. Ang sakit na po kasi ng mga tuhod ko eh. Baka po hindi na po ako makalakad dito. Huwag kang mag-alala. Pinapaluhod din ako ng mga magulang ko noon ng 1 oras at hanggang ngayon ay nakakalakad pa naman ako. Pangako po, Lolo. Hindi na po ako susuway sa inyo. Hindi na po ako tatakas kapag gusto niyo po akong turuan. Sige na po, Lolo. Hindi na, Paco. Huling beses ko nang gagawin yon. Simula ngayon, ay hindi ko na ipipilit sa iyo ang bagay na labag sa kalooban mo. Pero wag mo kong sisisihin na kapag dumating ang pagkakataon na kailanganin mo ang mga agimat at anting-anting ko, pero hindi mo alam kung paano gamitin ang mga yon, wala na akong pakialam. Sige na, tumayo ka na dyan. Tapos na ang parusa ko sa iyo. Napayuko si Paco. Alam niya na dapat siyang maging masaya dahil sa wakas ay hindi na siya pipilitin ng lolo niya na pag-aralan ang paggamit ng mga anting-anting. Pero hindi niya maunawaan kung bakit may lungkot na bumalot sa kanyang puso ng sandaling yon. Nang lumabas na si Lolo Maximo, ay marahang tumayo si Paco. Ramdam niya ang labis na pananakit ng kanyang mga tuhod, pero mas matindi ang pagkalam ng kanyang sikmura. Kaya nagmamadali siyang nagtungo sa hapagkainan at mag-isang kumain. Simula noon ay hindi na pinilit si Paco ni Lolo Maximo na magsanay upang maging antingero. Dahil doon ay mas naging masaya si Paco sapagkat alam niyang maigugugol na niya ang buo niyang bakasyon sa paglalaro. Ngunit ang naging kapalit naman nun ay tila naging malamig ang pakikitungo ni Lolo Maximo sa kanya. Ramdam niya na nagtatampo ito pero sigurado siya nalilipas din yun.
Hanggang isang gabi na bilog ang buwan, habang naglalaro sina Paco at Ambo kasama ang ibang bata ng patintero, ay may napansin si Paco na kakaiba. Nakita niya ang makapal na hamog na nagmumula sa kagubatan na marahang kumakalat papunta sa kanilang baryo. Sa sobrang kapal ng hamog ay para na yung puting usok. Teka, time first muna, time first! Oh, bakit Paco? Tignan nyo, may papalapit sa atin na makapal na hamog. Itinuro ni Paco ang hamog sa mga kalaro niya. May ilan na natuwa at tumakbo pasalubong sa hamog. Wow! Ang astig! Tara sa hamog, Paco! Salubungin natin! Akmang sasama si Paco kay Ambo nang biglang dumating si Lolo Maximo. Paco, umuwi ka na! Gabing-gabi na nandito ka pa sa lansangan. Lolo, tignan nyo po, ang kapal po ng hamog. Nang tignan ni Lolo Maximo ang hamog, ay bumakas ang pagkabahala sa mukha nito. Hinawakan nito sa braso si Paco at iginiya siya nito pauwi sa kanilang kubo. Pagka-uwi nila ay nagmamadaling isinarado ni Lolo Maximo ang mga bintana at pinto. Lolo, bakit po kaya ang kapal ng hamog na yun? Saka hindi po ba sa matataas lang po na lugar may ganong hamog? Hindi ko alam, Paco. Pero nababahala ako sa hamog na yon. Kaya huwag ka muna lumabas ng bahay. Pero Lolo, nandun pa po sila Ambo ah. Naglalaro pa nga po sila sa makapal na hamog eh. Gusto ko rin po makipaglaro sa kanila doon. Hindi ka ba nagsasawa sa paglalaro? Kanina ka pa naglalaro, Paco ah. Gabi na. Oras na ng pagtulog. Sige na, humiga ka na dyan. Nakalabing sinunod ni Paco ang lolo niya. Labag sa kalooban na humiga siya at tumingin sa kawalan. Maya-maya pa ay pinatay na ni Lolo Maximo ang gasera at humiga na ito sa tabi ni Paco. Makalipas ang ilang minuto ay wala nang ibang naririnig si Paco kundi ang mahinang paghilik ng kanyang lolo. Habang siya ay gising na gising pa rin at iniisip kung bakit may napakakapal na hamog sa kanilang baryo. Binalot ng matinding kuryosidad si Paco. Tahimik siyang tumayo at marahan siyang naglakad papunta sa bintana. Binuksan niya yon at sumilip siya sa labas. Napasinghap si Paco dahil ang buong labas ay balot ng makapal na hamog. Parang may napakalaking ulap na bumaba mula sa langit at tinakpan ang buong baryo nila. Wala siyang makita kahit na ang bakod nila o ang mga puno ng mangga na ilang hakbang lang ang layo mula sa bintana. Puting-puti ang hamog at tila hindi yun gumagalaw. Grabe, sobrang kapal talaga ng hamog. Saan kaya to nang galing? Napalunok si Paco. Hindi niya alam kung takot ba ang mararamdaman niya o pagkamangha. Parang may gumagapang nakaba sa dibdib niya. Wala siyang marinig kundi ang sarili niyang hininga. Tumingin siya kay Lolo Maximo na mahimbing pa rin natutulog at sa kanya ibinaling ang tingin sa labas. Laking gulat ni Paco nang biglang lumapit ang lolo niya at malakas nitong isinarado ang bintana. Lolo! Anong ginagawa mo? Bakit mo binuksan ang bintana? Gusto ko lang pong makita kung may hamog pa rin po sa labas. Hindi mo dapat ginawa yan, Apo. Paano kung may masamang epekto sa katawan mo ang hamog kapag nalangap mo? Pero Lolo, hamog lang naman po yun eh. Kahit na, sa susunod na buksan mo pa yan, habang may hamog sa labas ay papalurin ulit kita. Sige na, humiga ka na't matulog. Kung ano-ano na lang ang ginagawa mong bata ka, napakakulit mo. Ang OA naman ni Lolo. Sumilip lang naman ako sa bintana. May sinasabi ka ba, Paco? Bakit hindi mo lakasan para naririnig ko? Wala po. Ang sabi ko po matutulog na po ako. Padabog na muling bumalik sa pagkakahiga sa banig si Paco. Nang tumabi na si Lolo Maximo sa kanya, ay nanatili pa rin siyang gising. Hindi na wala sa utak niya ang napakakapal na hamog sa labas ng kanilang bahay. Hindi siya mapakali na magkakaroon ng ganong uri ng hamog sa kanilang baryo. At dahil doon ay tila nagkaroon siya ng kagustuhan na maramdaman ang pakiramdam na mapalibutan siya ng makapal na hamog na yon.
Kinabukasan ng umaga ay wala na ang makapal na hamog. Pagputok ng araw ay parang walang nangyari. Maaliwalas ang langit, tuyo ang lupa at naglaho na ang anumang bakas ng hamog sa labas ng kanilang bakuran. Walang makapagpaliwanag kung saan yun nanggaling o bakit ito naging sobrang kapal. Naging usap-usapan sa buong baryo ang makapal na hamog na bumalot sa lugar nila nung nagdaang gabi. Maraming residente ang nagsabing hindi sila halos makalabas ng bahay dahil wala silang makita sa labas, habang ang iba naman ay nakaramdam ng malamig na hangin na tila kakaiba sa karaniwang simoy ng gabi. Sa mga sumunod na gabi, muling bumalik ang makapal na hamog na yon. Wala nang nagtangkapan lumabas sa tuwing binabalot na ng makapal na hamog ang buong baryo ni Napako. Ang dating tahimik na komunidad ay unti-unting binalot ng pag-aalinlangan at pangamba. Sa bawat pagsikat ng araw, ang mga tao ay nag-uusap at nag-iisip kung ang pangyayari ba na yon ay normal na kababalagan ng kalikasan o may mas malalim at madilim na dahilan sa likod ng misteryosong hamog na bumabalot sa kanilang baryo tuwing sasapit ang dilim. Tuwing umaga ay nagiging normal naman ang lahat sa baryo. Nakakapaglaro pa rin sina Paco at ang iba pang mga bata. Nagagawa pa rin ng mga tao ang kanilang mga gawain. Ngunit lahat ay nagmamadali dahil kailangan nilang matapos ang mga gawain nila bago sumapit ang gabi at bago balutin ng makapal na hamog ang buong baryo. Isang umaga, nakakita sina Paco at Ambo ng isang puno ng balimbing na hitik sa bunga. Inakyat nila yon at matapos makakuha ng maraming bunga ay nagtungo sila sa tabing ilog upang doon kainin ang bunga ng balimbing. Sa hindi kalayuan ay may ilang kababaihan na abala sa paglalaba. Ano kaya talaga yung makapal na hamog na bumabalot sa baryo natin tuwing gabi, no? Parang kahit isa sa atin, walang makasagot kung ano yun. Kaya nga kahit si Lolo, hindi alam ang dahilan kung bakit bigla na lang yun nangyari dito sa atin. Ang sabi niya, sa tagal niyang nakatira dito, ay ngayon lang daw nangyari yun. Pero alam mo ba, Paco, gusto naming maglakad-lakad din na Ronron at Junjun sa hamog mamayang gabi. Ano? Bakit yun naman naisipang gawin yun? Anong pumasok sa isip niyong tatlo? Pambihira kayo, oo. Wala lang, adventure lang. Hindi ba parang ansaya maglakad sa gitna ng hamog tapos wala kang nakikita? Oo nga, ang saya nga ng ganun. Gusto ko sanang sumama sa inyo kaya lang paniguradong hindi naman ako papayagan ni Lolo. Napakadali na solusyon sa problema mo, Paco. Anong solusyon? Ipagpapaalam mo ba ako kay Lolo? Hindi. Di tumakas ka kapag tulog na siya. Ganon din ang gagawin namin Tatakas lang din naman kami. Saka may flashlight na dadalhin si Ronron kung sakaling hindi natin alam ang lalakaran natin. May ilaw pa rin tayo, di ba? O ano, sasama ka na ba? Sandaling nag-isip si Paco. Alam niya, kung sasama siya kina Ambo ay paniguradong mapapagalitan na naman siya ni Lolo Maximo. Ngunit alam din niya na maiinggit siya kina Ambo kung hindi siya makakasama sa mga ito mamayang gabi. Kaya sa huli ay marahan siyang tumango. Sige, sasama ako sa inyo mamayang gabi. Ayos! O basta, mga bandang 11:00 ng gabi ay magkita-kita tayo sa may plaza, ha? Pabor na yun sa'yo kasi malapit ang bahay niyo ron Ha? At paano naman tayo makakapunta sa plaza kung napakakapal nga ng hamog? Para naman bago ka rito sa lugar natin, imposibleng hindi mo kaya magpunta sa plaza kahit nakapikit ka. O basta doon tayo magkikita. Galingan mo sa pagtakas mo, ha? Isang marahang tango ang isinagot ni Paco kay Ambo. Napatitig siya sa umaagos na tubig ng ilog habang naghahalo ang kaba at pagkasabik sa kanyang dibdib. Pagsapit ng dilim, hindi lang ang makapal na hamog ang bumalot sa buong baryo, kundi ang nakakabinging katahimikan. Matapos maghapunan, ay hinugasan na ni Paco ang kanilang mga pinagkainan, habang si Lolo Maximo ay binuksan ang kahon ng mga gamit nito at isa-isang nilinisan ang mga yon. Tapos na si Paco sa kanyang ginagawa, ngunit ang lolo niya ay hindi pa.
may mga agimat itong hinahawakan ng mariin at dinadasalan. Lumapit si Paco sa kanyang lolo at sinilip niya ang loob ng kahon. Isang kumikislap na bagay ang nakita niya roon. Kinuha niya ang naturang bagay at isang puting bato na palawit ng kwintas ang kanyang nakita. Lolo, ano po ito? Ang ganda naman po nito. Para siyang mamahaling bato. Yan ang mutya na pagmamayari ng diwata ng hangin. Ibinigay yan sa akin ng lolo ko nung bata pa ako. Yan ang pinakaunang mutya na naging pagmamayari ko. Diwata ng hangin? Ibig po ba't sabihin, kaya nitong kontrolin ang hangin? Ganun po ba? Ngunit kahit isang beses na po, ay hindi ko nagamit ang kapangyarihan ng mutya na yan. Ang sabi nun ng aking lolo, marahil ay hindi ako karapat-dapat na umawak niyan. Pero itinago ko pa rin bilang alaala at tanda ng pagsisimula ko bilang isang antingero. Sandali, bakit bigla ka nagkaroon ng interes sa aking mga gamit? Agakala ko ba ayaw mong maging kagaya ko? Nagtanong lang naman po ako, Lo. Wala pong ibig sabihin yun. Oo nga pala. Tapos ko na pong hugasan ang pinagkainan natin. Aayusin ko na po ang higaan natin para makatulog na po tayo. Umalis na si Paco sa tabi ng kanyang lolo at nagsimula na siyang maglatag ng banig. Isinunod niyang kunin ang unan at kumot. Matapos yun ay humiga na siya at pinanood ng kanyang lolo na itinatabi ang mga agimat nito sa kahon. Inilagay ni Lolo Maximo ang kahon sa loob ng luma nitong aparador. Pinatay na nito ang gasera at saka siya humiga sa tabi ni Paco. Panay ang dasal ni Paco sa kanyang isipan na sana ay makatulog na kagad ang lolo niya upang makatakas na siya. Makalipas ang ilang sandali ay sumapit na ang 11:00 ng gabi. Dahil sa mahimbing nang natutulog si Lolo Maximo ay matagumpay na nakalabas si Paco sa kanilang kubo. Agad na sumalubong sa kanya ang makapal na hamog. Nang yumakap ang hamog sa kanya, ay isang kakaibang lamig ang kanyang naramdaman. Ganun pa man, ay itinuloy niya ang paglalakad patungo sa plaza. Dahil memoryado niya ang daan papunta roon, ay hindi siya nahirapan na makarating sa plaza kahit wala siyang nakikita dahil sa makapal na hamog. Pagdating ni Paco sa plaza, ay pakapaka pa siya sa kanyang unahan. Ambo! Yoo! Ambo! Nandito na ako! Nasaan na ba kayo? Ambo! Lumipas ang ilang minuto at paulit-ulit na tinawag ni Paco si Ambo. Nagpalakad-lakad siya sa buong plaza sa pag-asang mahahanap niya ang mga kalaro, pero nabigo siya hanggang sa huminto na siya at napailing. Anak ng teteng, oo. Bakit ba ako nagpaloko kay Ambo? Siguradong pinagtripan lang ako ng mokong na yon. Malamang ay hindi naman talaga sila magtutungo rito. Ay nako, humanda talaga siya sa akin bukas. May inis na tumalikod si Paco at marahang naglakad palabas ng plaza. Malapit na siya sa may kalsada nang may biglang humawak sa balikat niya mula sa kanyang likuran. Husang gumalaw ang katawan ni Paco at mabilis siyang humarap sa baybigwas ng suntok. Tumama ang suntok niya sa muka ng isang tao. Aray ko! Aray! Bakit mo naman ako sinuntok, Paco? Ay Ambo, ikaw ba yan? Kala ko kasi kung sino eh. Ako nga. Sino ba sa akala mo? Sorry na nga, akala ko kasi kung sino. O ano, kanina ka pa ba rito? Oo, kasama ko na rin sila Junjun at Ronron. Kanina pa pala kayo rito pero bakit hindi kayo sumasagot nung tinatawag ko kayo? Gusto kasi namin biruin eh. Iba ka palang magulat, bigla ka na lang nanununtok. Kaya sa susunod, wag mo na akong bibiruin o kaya gugulatin. O teka, nasa na ba sila Junjun at Ronron? Matapos yung tanungin ni Paco, ay nakita niya mula sa makapal na hamog ang liwanag mula sa flashlight. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at nagsimula na silang maglakad kahit hindi nila masyadong nakikita ang kanilang dinaraanan. Si Ronron ang may hawak ng flashlight. Magkakapit silang apat. Kung minsan
ay natatawa sila kapag may isa sa kanila na muntik ng madapa dahil may naapakan na kung ano. Habang tumatagal ang kanilang paglalakad sa gitna ng makapal na hamog, ay may kakaibang nararamdaman si Paco. Sa gitna ng tawanan ng mga kasama, ay biglang bumigat ang hangin sa paligid niya. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may mga matang nakasunod sa kanila. Napahinto siya sandali at pinakiramdaman ang buong paligid. "Oh, Paco! Bakit bigla ka na lamang huminto sa paglalakad?" Sandali lang, Ambo. Parang may kakaiba akong nararamdaman sa paligid eh. Kinikilabutan ako. "Sus, natatakot ka lang eh. Sabihin mo lang kung gusto mo nang umuwi." Itinapat ni Ronron ang flashlight sa unahan nila. Lahat sila ay napasigaw nang may nakita silang bulto ng isang matangkad na nilalang na may mapupulang mga mata. Naramdaman ni Paco ang pagbitaw ni Ronron at Junjun sa kanila ni Ambo. Hindi nagtagal ay narinig nila ang kalunos-lunos na sigaw ng dalawang bata sa hindi kalayuan. Dahil sa labis na takot ay napayakap na si Ambo kay Paco. Nanginginig ito ng gusto. "Ano yun, Paco? Bakit sumigaw si Ronron?" Hindi ko alam, Ambo. Pero mas makakabuting umuwi na tayo. Paano tayo uuwi? Si Ronron na may dala ng flashlight. Hindi nga natin alam kung nasaan parte na tayo ng baryo. Kaya paano natin malalaman ang daan pa uwi sa bahay natin? Basta, bumalik na lang tayo sa plaza at mula ron, saka natin hanapin ang daan pa uwi sa bahay natin. Kinakabahan man dahil walang ideya kung ano ang nangyari sa dalawa nilang kasama, ay naglakad pa rin sina Paco at Ambo. Maigpit nilang hawak ang kamay ng isa't isa hanggang sa biglang nanlamig ang batok ni Paco. Kasunod nun ay naramdaman niya ang pagkalmot ng matutulis na mga kuko sa kanyang braso. Napasigaw siya ng malakas dahil sa labis na sakit. "Paco! Ano nangyari sa'yo?" May kumalbot sa akin. Parang isang hayop. Umalingaw-ngaw ang malakas at nakakatakot na pag-angil na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Dahil doon ay napatakbo si Ambo. At dahil sa makapal na hamog ay hindi alam ni Paco kung saan direksyon nagtungo ang kanyang kaibigan. Hoy, Ambo! Bumalik ka rito! Bumalik ka! Ngunit hindi na bumalik si Ambo at naiwan si Paco na mag-isa sa gitna ng makapal na hamog. Umikot ang mata niya sa paligid, pero kahit na anong pilit niya ay wala talaga siyang makita. Nagsimula siyang maglakad pabalik sa plaza habang sapo ang sugat niya sa braso. Umasa siya na tama ang daan na kanyang nilalakaran hanggang sa may biglang humablot sa braso niya at hinila siya pakaliwa. Bitiwan mo ako! Isang lolo! Isang lolo! Tulungan niyo ako! Lolo! Tulungan niyo ako! Manahimik ka, Paco! Ako to, ang Lolo Maximo mo! Ha? Lolo? Ikaw ba talaga yan? Napansin ni Paco ang isang lampara at kahit paano ay nagkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman at hamog. Nang maaninag niya ang muka ni Lolo Maximo, ay hindi niya napigilan ang mapangiti. Magsasalita pa sana siya, pero inunahan na siya ng galit na si Lolo Maximo. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mong bata ka! Tara na! Uwi na tayo! Pero Lolo, si Ambo po, bigla siyang tumakbo sa kung saan. Pati po si Ronron at Junjun. Narinig po namin sumigaw. Baka po kung ano na nangyari sa kanila, Lolo. Sa tingin mo ba ay mahahanap natin sila sa kapal ng hamog dito? Bukas ng umaga na lang natin sila hanapin. Umuwi na tayo. At humanda ka sa akin pagdating natin sa bahay. Nagmamadaling hinila ni Lolo Maximo si Paco. Mabilis na napalingon si Paco at hindi na wala ang pakiramdam niya na merong nakamasid sa kanila. Nang makarating na sila sa kanilang bahay, ay agad na isinarado ng lolo niya ang pinto. Akmang pagagalitan sana nito si Paco nang makita nito ang dugo ang braso ni Paco. Lumambot ang mukha ng matanda at labis itong nag-alala para sa apo nito. Paco! Ano nangyari sa braso mo? Kanina po kasi, Lolo Maximo, habang nasa amog po kami, ay may bigla na lamang pong kumalmot sa akin na parang isang mabangis na hayop. Pambihira na yan.
Sandali lang, at nilinisan ko ang sugat mo. Pinanood ni Paco ang natatarantang si Lolo Maximo. Kumuha ito ng maliit na palanggana at nilagyan nito yun ng tubig. Kumuha rin ito ng labakara at lumang damit. Mula sa aparador ay inilabas nito ang isang maliit na bote at saka nito binalikan si Paco na nakaupo na sa sahig. Sinimulan ni Lolo Maximo na linisin ang sugat ni Paco sa braso. Doon na nila nakita kung gaano kalalim ang sugat niya. Bahagyang natigilan ang matanda pagkakita sa sugat ni Paco. Ang sugat mo, kalmot yan ng isang aswang. Sa dami ng aswang na nakaharap ko noon, ay hindi ako maaaring magkamali. Ano po? Aswang? Kung ganun, aswang po ang nakita namin kanina sa gitna ng hamog. May nailawan po kasi si Ronron ng flashlight niya. Isang matangkad po na nilalang na may mapupulang mga mata. Aswang yun, Paco. Magpasalamat ka na lang at buhay ka pang nakabalik dito. Lintik kang bata ka. Pero sila Ambo po. Si Ronron at Junjun, nasa labas pa po sila. Wala po ba tayong gagawin para malaman kung ligtas sila? Makinig ka sa akin, Paco. Kung wala ang makapanlamog ay pwede ko silang puntahan ngayon sa labas at harapin kung may aswang man. Pero mahirap makipaglaban sa kalaban na hindi mo nakikita. Sa tingin ko, ay kakaibang aswang ang umatake sa iyo. Dahil alam niya kung nasan kayo, ibig sabihin, nakakakita ang aswang na yon kahit makapal pa ang hamog. Natigilan si Paco at napamaang. Pakiramdam niya ay may dumaang yelo sa buong likod niya. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang mga kaibigan niya, lalong-lalo na si Ambo na pinakamalapit sa kanya. Habang patuloy na ginagamot ng kanyang lolo ang sugat niya, ay napagtanto niya ang panganib na nagtatago sa makapal na hamog na bumabalot sa kanilang baryo tuwing sasapit ang dilim. Pagdating ng umaga, nagising sina Paco at Lolo Maximo dahil sa kaguluhan ng mga tao sa labas. Unang sumilip sa bintana si Paco at nakita niya ang mga taong nagtatakbuhan sa iisang direksyon. Sabay silang lumabas ng lolo niya at nagtungo sa direksyon kung saan papunta ang mga tao. Sa tabi ng isang puno sa kalsada ay nakita nila ang mga taong nagkukumpulan. Nakisiksik sila hanggang sa tumambad sa kanila ang walang buhay na katawan ni na Junjun at Ronron. Nasa kamay pa ni Ronron ang flashlight na dala nito kagabi. Parehas na puno ng kalmot at kagat ang dalawa. Si Ronron ay wakwak ang tiyan habang si Junjun naman ay may laslas sa leeg. Napasinghap si Paco. Hindi niya akalain na sa simpleng kagustuhan nilang maglakad-lakad sa gitna ng makapal na hamog ay buhay ng mga kalaro niya ang magiging kapalit. Tara nga, Paco. Hindi ka dapat nakakakita ng ganyan tagpo. Inalalayan ni Lolo Maximo si Paco palayo sa mga taong nagkakagulo. Hindi niya maalis ang kalunos-lunos na itsura ng mga kalaro niya. Sa paglabas nila sa kumpul ng mga tao, ay nakita ni Paco si Ambo na nakatayo sa kabilang bahagi ng kalsada. Agad siyang lumapit kay Ambo at hindi siya makapaniwalang buhay ito. Ambo! Mabuti at buhay ka. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo nung bigla kang tumakbo eh. Parang himala nga nangyari, Paco eh. Bigla ko na lang nahanap ang daan pa uwi sa bahay namin. Yan sugat mo sa braso. Yan ba ang dahilan kung bakit ka sumigaw kagabi? Oo, Ambo. Ang sabi ni Lolo, aswang daw ang kumalmot sa akin. Yan nga din ang iniisip ko at ng ibang tao. Narinig ko nga na aswang ang pumatay kina Ronron at Junjun. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ni Kapitan Ramon kasi anak niya si Ronron eh. Sigurado ko na galit siya sa aswang na pumatay sa kanyang anak. Nakakalungkot ang pangyayaring ito. Napakabata pa na naging biktima ng aswang. Kaya kayong dalawa, Paco at Ambo, huwag niyong sayangin na hindi kayo pinabayaan ng Diyos kagabi. Maging aral sana sa inyo ang nangyari na hindi lahat ng bagay ay dapat inaalam nyo. Hala, sige Paco, tara na. Umuwi na tayo. Mabigat ang pakiramdam ni Paco habang naglalakad sila pauwi ni Lolo Maximo. Hindi siya makapaniwala
na sa loob lamang ng isang gabi ay 2 sa mga kaibigan niya ang nawala. Nang dahil sa sinapit ni Ronron at Junjun, ay mas tumindi ang takot ng mga tao. Sa tuwing binabalot ng makapal na hamog ang buong baryo, ay wala nang nagtatangkang lumabas pa ng kanilang mga tahanan. Hanggang isang umaga, habang mag-isang naglalaro si Paco sa harapan ng kanilang bahay, ay dumating si Kapitan Ramon, ang tatay ni Ronron. Madilim ang mukha nito at ramdam niya ang galit na nasa dibdib nito. Paco, nasan si Lolo Maximo? Pwede ko ba siya makausap? Nasa loob po siya, Kapitan Ramon. Pasok po kayo. Hindi na. Dito ko na rin siya kakausapin sa labas. Tumango si Paco at pumasok sa kanilang bahay. Naabutan niya si Lolo Maximo na naglilinis sa kusina. Lolo, nandito po si Kapitan. Gusto raw po niya kayong kausapin sa labas. Inihinto muna ni Lolo Maximo ang ginagawa at lumabas ito. Nakatayo roon si Kapitan Ramon. Pumwesto naman si Paco sa may pintuan upang pakinggan ang pag-uusapan ng dalawa. Nakikiramay ako, Kapitan Ramon. Pasensya na kung hindi ako nakapunta sa libing ng anak mo kahapon. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Naiintindihan ko, Lolo Maximo. Talagang hinintay ko munang mailibing si Ronron bago ako pumunta rito para kausapin ka. Ano nga pala ang sasabihin mo, Kapitan? Alam kong alam mo na aswang ang pumatay sa anak kong si Ronron. Aswang na ginagamit ang makapal na hamog upang mas madali siya makapambiktima. Gusto ko sanang hingin ng tulong mo na tugisin ang aswang na yon. Ikaw lang ang nag-iisang antingero dito sa baryo natin at napatunayan mo na noon ang husay mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Bumuo na ako ng grupo ng mga kalalakihan na handang hanapin at patayin ang aswang. At alam ko na mas lalakas ang puwersa namin kung kasama ka namin. Hindi agad nakapagsalita si Lolo Maximo. Kinabahan si Paco dahil alam niya na kung papayag ang lolo niya ay isang malaking panganib ang kakaharapin nito. Kapitan, naiintindihan ko kung bakit mo gustong patayin ang aswang. Masakit ang mawalan ng anak, lalo na sa paraan ng nangyari kay Ronron. Pero ang pagkilos ng padalos-dalos ay maaaring magresulta ng susunod na kamatayan. Gusto ko kayong tulungan, pero mas makakabuti kung pagpaplanuhan muna nating mabuti ang lahat. Hindi normal na aswang ang nagtatago sa hamog. Kahit mag-isa siya, ay mas lamang siya dahil nakakakita siya sa hamog. At isa pa, Kapitan, hindi rin natin alam kung isa nga lang ba ang kalaban natin. Teka, ang ibig mo bang sabihin ay tumatanggi ka, Lolo Maximo? Buhay ng anak ko na wala rito. Ang gusto ko ay maipaghiganti kagad siya sa lalong madaling panahon. Alam ko, Kapitan, at hindi naman sa tumatanggi ako. Pero ano? Natatakot ka ba, Lolo Maximo? Paano kaya kung ang apo mo napatay ng aswang? Ganyan ka pa rin kaya kakalma? Hindi ko nagugustuhan ang lumalabas sa bibig mo, Kapitan. Kung ayaw mo kaming tulungan, sabihin mo na lang. Hindi yung ang dami mong sinasabi. Sige na. Salamat na lang. Nakita ni Paco na gusto pang kausapin ng lolo niya, si Kapitan Ramon. Ngunit mabilis na itong naglakad palayo. Napailing na lang si Lolo Maximo at nang humarap ito, ay nagulat ito nang makita si Paco. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakikinig sa usapan ng matatanda? Lolo, panigurado rin po naman na sasabihin niyo po sa akin mamaya mapag-uusapan niyo ni Kapitan eh. Kaya nakinig na po ako para hindi na po kayo mahirapan. Napabuntong ng hininga sa Lolo Maximo, umupo ito sa mahabang kawayang upuan, malapit sa pinto, at tumingin sa kawalan. Lolo, hindi niyo po ba talaga kayang tulungan si na Kapitan para patayin po yung aswang? Kaya ko naman. Pero gaya ng sabi ko sa kanya, ay mas maganda kung magkakaroon muna kami ng konkretong plano. Hindi lang aswang ang kalaban natin dito, kundi ang makapal na hamog. Gusto kasi ni Ramon ay basta na lang kaming sumugod. Hindi naman pwedeng ganun na po. Marami na akong karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang noon. Kaya alam ko na
Ang pakikipaglaban ng walang plano ay hindi maganda ang magiging resulta. Sa sinabing yun ni Lolo Maximo, ay naunawaan na ito ni Paco ng gusto. Ngunit hindi rin niya masisi si Kapitan Ramon kung bakit gano'n na lang nito kagustong mapatay kagad ang aswang. Pinatay ang anak nito at bilang isang ama, wala itong ibang nais kundi ang katarungan para sa kanyang anak. Nabalitaan ni na Paco at Lolo Maximo na nagsimula ng tugisin ni na Kapitan Ramon at nang binuo nitong grupo ang aswang na pumatay kay Ronron at Junjun. Naging masigasig ang mga ito sa paghahanap sa aswang upang maibigay ang nararapat na hustisya para sa 2 batang biktima. Kahit hindi nagsasalita si Lolo Maximo, ay ramdam na ramdam ni Paco ang pag-aalala nito para sa mga taong sumusuong sa makapal na hamog upang hanapin at patayin ang sinasabi nilang aswang. Hanggang isang gabi, nagising ang maglolo nang makarinig sila ng sigawan ng mga kalalakihan sa labas. Agad na bumangon si Lolo Maximo at sinindihan ang lampara. Kinuha nito ang kahon sa aparador at isinuot ang isa sa mga anting-anting nito. Ikinulong nito ang anting-anting sa mga palad nito at binulungan yun. Nang kunin ng matanda ang itak, ay doon na napatayo si Paco. Humarang siya sa pinto dahil alam niyang lalabas ang lolo niya. Lolo, hindi ko po kayo hayaan lumabas. Kayo na rin po nagsabi na hindi dapat kumikilos nang hindi nagpaplano. Hindi sa pagkakataon na ito, Apo. Kailangan nila kapitan ng tulong ko. Wala nang nagawa si Paco nang lumabas na ang lolo niya, dala ang itak at lampara. Naiwan siyang kinakabahan. Binuksan niya ang bintana upang malaman ang nangyayari sa labas. Pero dahil sa kapal ng ngamog, ay wala siyang makita. Dinig niya ang patuloy na sigawan ng mga kalalakihan na parabang inaatake ang mga ito ng isang mabangis na halimaw. Lord, kayo na pong bahala kay lolo ko, parang awa niyo na po. Huwag niyo po siya kagad kukunin sa akin. Pakiramdam ni Paco ay yun na ang pinakamahabang kalahating oras ng kanyang buhay. Maya-maya pa ay huminto na ang sigawan. Nang bumalik si Lolo Maximo, ay agad niya itong sinalubong. Puno ng dugo ang buong katawan nito nang umupo ito sa sahig at sumandal sa dingding. Mas lalong nabahala si Paco nang makita niya na tila nahihirapan ang lolo niya. Lolo, wag niyo po akong iiwan. Lumaban po kayo, parang awa niyo na po. Lolo, hindi ko pa po kaya mag-isa. Ano ba sinasabi mong bata ka? Gusto mo ba ako mamatay? Kung iniisip mo na marami akong sugat at mamamatay na ako dahil sa tugong nasa katawan ko ay nagkakamali ka. Hindi ko to dugo at wala akong sugat ni isa. Dugo ito mula ron sa aswang na napatay ko. Ano po? Ibig niyo po ba sabihin patay na yung aswang pinatay niyo? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin ang sinasabi ko? Oo, patay na ang aswang. Pinatay ko na. Yes! Salamat po, Lord. At wala pong nangyaring masama sa lolo ko at napatay niya po yung aswang. Sa akin wala, Apo. Pero sa ibang tanod at sa mga kasama ni Kapitan Ramon, sa tingin ko'y meron. Sinabi ko na kasi, at hindi nakinig si Kapitan sa akin, walang maidudulot na maganda ang pagkilos ng hindi planado. Sa gabing yun, mas lalong nakita ni Paco kung gaano kadelikado ang makapal na hamog. Ganun pa man, nagpapasalamat siya na hindi nasugatan ang lolo niya. Napatunayan nito na kahit matanda na ito at matagal na itong hindi nakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman na katulad ng aswang, ay kaya pa rin itong ipagtanggol ang sarili nito, maging ang kanilang baryo. Kinaumagahan, sumalubong sa mga tao ang 3 bangkay ng lalaki na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Lahat ay puno ng sugat mula sa mga aswang na napatay ni Lolo Maximo noong nakaraang gabi. Ngunit ang talagang pinagkaguluhan ng mga tao ay ang bangkay ng aswang na tadtad ng taga. Mahaba ang tenga ng aswang, nakalawit ang mahabang itim na dila, nakadilat ang mga mata nito na puro itim.
Matutulis ang mga ngipin at ang mahahaba nitong daliri sa kamay ay may mahabang mga kuko. Nakasuot ito ng bag at ang balat ng aswang ay halos magkulay itim na parang uling. Kasama ni Paco si Lolo Maximo na nakatingin sa walang buhay na katawan ng aswang. Hindi na rin sila nagtagal doon at umuwi na sa kanilang kubo. Napansin ni Paco na balisa ang lolo niya. Panay ang lakad nito sa iisang direksyon. Hinayaan lang niya ito at alam niya na magsasalita ito kapag handa na ito. Maya-maya lang ay dumating si Kapitan Ramon. Pinapasok ito ni Lolo Maximo at seryosong nag-usap ang dalawa habang nakaupo sa kawayang sahig. Patawarin niyo po ako kung hindi ako nakinig sa inyo, Lolo Maximo. Tama kayo na kung walang magandang plano ay hindi magiging maganda ang resulta. Nakukonsensya ako dahil pakiramdam ko ay kasalanan ko kung bakit nalagasan tayo ng 3 tao. Pero maraming salamat sa pagligtas mo sa amin. Ngayong wala na ang aswang, ay matatahimik na ang baryo natin. Malakas ang kutob ko, Kapitan, na hindi pa tapos ang lahat. Anong ibig mong sabihin, Lolo Maximo? Yung aswang na napatay ko kagabi, hindi ko makakalimutan ang itsura niya. Sigurado ko na isa yon sa alagad ni Baltasar. Si Baltasar, yung aswang na may kakayahang gumamit ng kapangyarihang itim na dati mo nang tinalo at ikinulong sa balon sa gubat. Tama ka, siya nga. At yung aswang kagabi, isa lang siya sa mga alagad ni Baltasar. Ang ipinagtataka ko lang ay kung paano sila kumikilos nang walang utos mula kay Baltasar. Sigurado ko na hindi magagawang makawala ni Baltasar sa kulungan niya. Kaya nagtataka ko kung paano ito nangyayari. At isa pang ipinagtataka ko ay ang makapal na amog tuwing gabi. Paano nagkaroon ng kakayahan ang mga alagad ni Baltasar na magtago sa amog? Mabuti at sinabi mo kagad yan. Hayaan mo at magpapatupad ako ng pagpupulong sa mga tao para masabihan sila sa mga dapat nilang asahan sa mga susunod na gabi. At pangako, hindi na ako kikilos ng walang plano. Matapos na mag-usap ng dalawa, ay umalis na si Kapitan Ramon. Saka lang lumapit si Paco kay Lolo Maximo at labis siyang binalot ng kuryosidad nang marinig niya ang pangalan na Baltasar. Noon lang niya narinig ang pangalan na yon, kaya nais niyang malaman kung sino ito at ano ang nangyari rito. Lolo, pasensya na po kung narinig ko po ang pinag-usapan niyo ni Kapitan Ramon. Ang lakas po kasi ng mga boses niyo eh. Pero Lo, sino po ba yung sinabi niyo pong Baltasar? Sandaling natahimik si Lolo Maximo na para bang humugot muna ito ng lakas ng loob para sagutin ang tanong ni Paco. Maya-maya pa ay nagsimula ng magkwento ang matandang lalaki. Si Baltasar ay dati kong kaibigan. Bata pa lang ay magkaibigan na kami. Nakita ng lolo ko ang potensyal ni Baltasar para maging isang antingero, kaya sabay kaming tinuruan noon ng aking lolo. Nang magbinata kami, ay magkatulong kaming nakipaglaban sa mga kampon ng kadiliman tulad ng aswang. Ngunit biglang nagbago si Baltasar. Naging sakim siya sa kapangyarihan. Bigla na lang siyang nagkaroon ng inggit sa akin. Ninais niya na maging mas malakas at magaling sa akin. Hanggang sa nag-aral siya ng paggamit ng itim na kapangyarihan. Doon na siya tuluyang nilamon ng dilim. At nang dahil sa pagnanais niya na mahigitan ako, ay umanib siya sa isang tribo ng mga aswang. Ayon pa kay Lolo Maximo, nang mamatay ang pinuno ng tribo ng mga aswang na inaniban ni Baltasar, ay ito na ang pumalit sa pinuno. Simula noon ay sumalakay na ang mga aswang at si Baltasar sa baryo ni Paco. Mabigat para sa akin na kalabanin si Baltasar dahil kaibigan ko siya. Hindi lang basta kaibigan, kundi itinuring ko siya na parang totoong kapatid. At dahil hindi ko siya kayang patayin, ikinulong ko na lang siya sa isang balon sa gubat gamit ang isa sa aking mga anting-anting. Selyado ng kapangyarihan ng anting-anting na yon ang balon,
Kaya nakapagtataka kung paano siyang nakawala roon. Hindi ko po inasahan na may ganyan pala kayong kwento, Lolo. Pero paano po kayo nakakasigurong nakawala nga po siya doon sa balon po? Hindi kikilos sa mga alagad niya nang walang utos niya. Sigurado ko na simula pa lamang ito ng mas malaking panganib sa ating baryo. Kailangan nating maganda. Lalong-lalo ka na, Paco. Po? Bakit po ako? Oras na para ituro ko muli sa iyo ang kaalaman ko sa paggamit ng anting-anting at agimat. Hindi natin alam kung ano maaaring mangyari sa mga susunod na gabi. Kaya mas makakabuting handa ka at kaya mong protektahan ang iyong sarili. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Paco. Sana ay maging seryoso ka na sa pagkakataon na ito. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa mga tao dito sa ating baryo. Tila umurong ang dila ni Paco sa huling sinabi ni Lolo Maximo. Naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon na kanilang kinakasadlakan at napagtanto niya na sa pagkakataon na yon ay kailangan niya ng makinig at sumunod sa kanyang lolo. Simula noon ay nagsimula na ang pagbabago kay Paco. Kaya nang muli siyang tawagin ni Lolo Maximo para ituro ang kaalaman nito, ay hindi na siya tumutol. Buong puso siyang nakinig, nagtanong at nagsanay. Ipinakita niya ang tiyagang hindi pa niya naipakita kailanman. Sa loob lang ng halos 1 linggo, naging biyasa na si Paco sa paggamit ng mga pangunahing agimat ni Lolo Maximo. Mabilis niyang natutunan ang mga dasal, ang tamang galaw ng kamay at ang mga palatandaan ng paparating na panganib. Isang umaga, napansin ni Paco na tila paalis ang kanyang lolo. Nagsuot ito ng isang agimat at isinabit ang itak sa bewang nito. Lolo, aalis po ba kayo? Oo, pupunta ako sa gubat. Titignan ko yung balon kung saan ko ikinulong noon si Baltasar upang masiguro ko kung nakawala nga ba talaga siya. Lolo Maximo, pwede po ba ako sumama sa inyo? Hindi kagad nakasagot si Lolo Maximo. Maya-maya pa, may kinuha itong agimat mula sa kahon at lumapit ito kay Paco at isinuot sa leeg niya ang agimat. Sige, walang problema. Pero wag mong aalisin ang agimat na yan sa iyong leg. Pangontra mo yan sa mga aswang. Kailangan po ba talaga nito? Umaga naman po ngayon, di ba? Mas mabuti na ang sigurado. Hindi natin alam ang naghihintay na panganib sa lugar nating pupuntahan. Kunin mo ang isa pang itak at yun ang dalin mo. Tapos ay sumunod ka na sa akin sa labas. Sige na. Agad na tumalima si Paco. Kinuha niya ang mas maikling itak at isinabit yun sa kanyang bewang. Paglabas niya ng kanilang kubo, ay nagsimula na silang maglakad ni Lolo Maximo patungo sa kagubatan. Makalipas ang ilang minuto, ay nasa loob na sila ng gubat. Tahimik silang dalawa at hindi alam ni Paco kung bakit kahit maliwanag pa ay may kakaiba siyang kabang nararamdaman. Masaya na ako na sineryoso mo na ang pagtuturo ko sa iyo, Paco. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay para sa akin na matutunan mo ang aking nalalaman. Hindi na rin ako nagtaka kung bakit mabilis kang natuto. Tunay na nasa dugo mo ang pagiging isang antingero, Apo. Ngayon ay masasabi ko na ikaw ay isa ng ganap na batang antingero. Napagtanto ko po kasi, Lo, na kailangan ko maging antingero. Hindi ko po kayang hayaan na mag-isa kayong makipaglaban sa mga aswang na nagtatago po sa amog. Kailangan niyo po na makakatulong at wala pong ibang gagawa nun kundi ako, na nag-iisa niyo pong apo. Salamat talaga, Apo. At nakikita ko na ang pagbabago sa iyo. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang masukal na daan. Ilang beses sumabit ang damit ni Paco sa sanga ng mga halaman na kanilang nadadaanan. At makalipas ang mahigit 1 oras, ay narating na nila ang isang malawak na bakanting lupa na napapalibutan ng matatayog na puno. Naramdaman ni Paco ang pagbigat ng hangin sa paligid na parabang napakaraming hindi magagandang pangyayari ang naganap
sa lugar na yon. Sa gitna ng malawak na lupa ay naroon ng isang bilog na butas na sa tansya ni Paco ay halos isang dipa niya. Lumapit doon si Lolo Maximo na agad namang sinundan ni Paco. Nawala ang takip ng balon. Ibig sabihin, ay totoong nakawala na nga si Baltasar. Pero, paano po yun nangyari, Lo? Ang sabi niyo po, ay selyado po ang balon na to. Hindi ko rin alam po. Pero may hinala ako na merong tumulong sa kanya para makawala siya at makapaghasik ng kamatayan sa ating baryo. Biglang lumakas ang hangin. Mainit yun at tila may nagbabadyang panganib. Sabay na napalinga sina Paco at Lolo Maximo hanggang isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likod ng isang puno. Nakasuot ito ng itim na balabal na umaabot hanggang sa lupa at bahagyang nakalitaw ang puti at mahaba nitong buhok. May hawak itong tungkod na may kulay na itim na bato sa tuktok. Nakangisi ito at dahil sa kakaibang takot na lumukob kay Paco ay nagtago siya sa likod ng kanyang lolo. Baltasar! Alam kong ikaw yan! Sabihin mo sa akin, sino ang tumulong sa'yo para makawala ka sa balon? Masyado mo akong minamaliit, Maximo. Hanggang ngayon, ay mataas pa rin ang tingin mo sa iyong sarili. Walang tumulong sa akin, kundi ang aking sarili lamang. Ang totoo, ay matagal na akong nakataka sa balon. Hindi mo alam na noong ikinulong mo ko dyan, ay dala ko ang aking itim na agimat. At ginamit ko yon para makawala. Nagtago ako at nagpalakas. At ngayon, sapat na ang aking lakas. Oras na para sa aking paniningil. Kung ganon, ikaw nga ang may kagagawan ng makapal na hamog. Tama ka. Ako nga at wala lang iba. Ginamit ko ang aking itim na agimat upang lumikha ng makapal na hamog. Binigyan ko ng kakayahan ng aking mga alagad para makakita sila sa hamog na yon. Ngayon, wala nang laban kahit na anong agimat ang gamitin mo dahil hindi nyo makikita ang inyong mga kalaban. Itigil mo na ito, Baltasar! Alam mo sa sarili mo kung bakit kita ikinulong sa balon. Kung hindi ka sana naging kahaman sa kapangyarihan at hindi ka nagpalamon sa inggit, sana'y dalawa tayo nagpoprotekta sa ating baryo laban sa mga aswang. Kahit na ano pa sabihin mo, ay hindi na mababago ang isip ko. Ang tanging gusto ko lang ay ubusin ang lahat ng tao sa baryo mo at gusto ko masaksiyan mo lahat ng yon. At pagkatapos, ay ikaw naman ang isusunod ko, kasama ang iyong apo. Hindi ako papayag na magtagumpay ka. Dapat pala ay pinatay na kita noon pa. Isang mabilis na dasal ang binigkas ni Lolo Maximo at nagliwanag ng bahagya ang suot nitong agimat. Mabilis itong tumakbo palapit kay Baltasar at sinubukan itong tagain. Umilag si Baltasar at sa ikalawang pagtaga ni Lolo Maximo ay nasanggayo ng tungkod ni Baltasar. Nagpatuloy sa pakikipaglaban si Lolo Maximo. Tumama ang ilang saksak sa balabal ni Baltasar at umurong ang dati nitong kaibigan. Bakit humina ka na yata ngayon, Maximo? Nasaan na ang Maximo na malakas at makapangyarihan dahil sa kanyang mga anteng-anteng? Ngumisi si Baltasar at buong puwersa nitong itinusok sa lupa ang tungkod nito. Mula roon ay lumabas ang isang bugso ng itim na enerhiya na tumama naman kay Lolo Maximo. Tumilapo ng matanda at bumagsak ilang metro ang layo. Lolo Maximo! Mabilis na nilapitan ni Paco ang kanyang lolo. Nakita ni Paco na hirap bumangon si Lolo Maximo. Nanginginig ang katawan nito at humihingal. Napahawak ito sa dibdib nito at mahinang dumaing. Napaluhod si Lolo Maximo kaya mas lalong nabahala si Paco. Lolo, ayos na po ba kayo? Masyado siyang malakas, apo. Sa tingin ko, ay kulang ang agimat na dala ko. Kahit pagsama-samahin mo pa ang lahat ng agimat na meron ka, ay wala ka pa rin laban sa akin, Maximo. Sa totoo lang, ay maaari na kitang paslangin ngayon
Pero hindi ko yan gagawin. Hindi pa ito ang oras ng iyong kamatayan. Dahil masasaksihan mo pa ang pagpatay ko at ng aking tribo sa mga taong pinoprotektahan mo. At tandaan mo ito, mamayang gabi ay magsisimula na kami sa malakihang pag-atake. Maganda ka, dahil dadalhin ko ang impyerno sa baryo mo. Walang ano-ano'y nilamon ng anino ang katawan ni Baltasar at naglaho ito na parang bula. Nanginginig pa rin si Paco. Hindi siya makapaniwala na may isang nilalang na may kapangyarihan na kagaya ng kay Baltasar. Lolo, kaya niyo po ba tumayo? Kaya ko, Apo. Tara na. Kailangan na natin bumalik sa baryo. Kailangan malaman ni Ramon ang banta ni Baltasar upang makapaghanda ang lahat. Muling sinubukan tumayo ni Lolo Maximo. Matagumpay itong nakatayo, pero bakas sa mukha nito ang labis na sakit at hirap. Kaya naman, inalalayan ito ni Paco sa paglalakad hanggang sa tuluyan silang nakalabas ng gubat. Ngunit saktong nasa labas na sila ng gubat nang biglang natumba si Lolo Maximo. Napasigaw si Paco nang biglang nawalan ng malay ang kanyang lolo. Dahil sa wala siyang kakayahan na buhatin ito, ay sandali niya itong iniwanan upang humingi ng tulong. Hindi nahirapan si Paco na humingi ng tulong sa mga tao sa kanilang baryo. Nang malaman ng mga ito na si Lolo Maximo ang nangangailangan ng tulong, ay agad na may mga sumaklolo rito. Pinagtulungan ng mga tao na iuwi si Lolo Maximo. Isang albularya ang tumingin dito upang malaman ang kalagayan nito, habang si Kapitan Ramon ay dumating din at ito ang nakipag-usap sa albularya. Matapos matignan nito si Lolo Maximo. Pagkaalis ng albularya, ay agad na nilapitan ni Paco si Kapitan Ramon. Namumugto pa ang mga mata niya dahil sa kakaiyak. Kapitan, ano pong sabi sa inyo ng albularya? Kamusta po si Lolo? Ang sabi niya ay nawalan lamang na malay ang lolo mo, Paco. Pero anito, hindi nito alam kung kailan magigising si Lolo Maximo mo. Dahil isang itim na kapangyarihan daw ang may kagagawa nito sa kanya. Ano ba kasi nangyari? Ang sabi sa akin ng mga tao ay nakita nila kayo sa bukana ng gubat. Hindi na nagdalawang isip pa si Paco na ikwento kay Kapitan Ramon ang totoong nangyari. Sinabi niya na nakaharap ng lolo niya si Baltasar sa gubat nang tignan nila ang balon na pinagkulungan dito ni Lolo Maximo. Ipinaalam din niya kay Kapitan kung paano nagawang makawala roon ni Baltasar at ang kinalaman nito sa makapal na hamog at mga aswang. Kung ganun, totoo nga nakawala si Baltasar sa balon. Dapat pala ay pinatay na siya noon pa ni Lolo Maximo. At nagbanta pa po si Baltasar, Kapitan. Ang sabi po niya, magsasagawa po sila ng malaki ang pag-atake dito sa ating baryo. Gusto niya pong patayin ng lahat ng tao rito dahil sa galit niya kay Lolo Maximo. Kapitan, kailangan po natin maganda. Huwag po nating hayaan na maraming mapatay sina Baltasar. Iyan ang talagang gagawin ko, Paco. Ngunit, ano pa ang laban natin sa mga aswang kung hindi kaya makipaglaban ni Lolo Maximo? Ako po, Kapitan. Tutulungan ko po kayo. Ano ka mo? Ikaw? At paano mo naman kami matutulungan? Itinuro po sa akin ni Lolo Maximo kung paano gamitin ang mga agimat at anting-anting niya. Naisip ko rin po na ipagamit po sa inyo at sa iba pang karapat-dapat na kalalakihan ang ilang anting-anting upang mas magkaroon po tayo ng malaking tsansang manalo laban sa puwersa ni na Baltasar. Sigurado ka bang kaya mo, Paco? Napakabata mo pa. Kailangan ko pong kayanin. Naniniwala po ako na ito na po ang dahilan kung bakit gustong-gusto po ni Lolo na turuan ako ng mga kaalaman niya. Naisip ko rin po na baka kapag natalo natin si Baltasar ay mawala ng itim na kapangyarihan na pumipigil para magising si Lolo Maximo. Alam ni Paco na wala nang pagpipilian si Kapitan Ramon kundi ang magtiwala sa kanya. Kaya naman, lahat ng sinabi niya ay sinang-ayunan nito.
Hindi na sila nagsayang ng oras at agad na tinawag ni Kapitan Ramon ang malalakas na kalalakihan na matapang na nakipaglaban sa mga aswang. Pinatungan ni Paco ng puting tela ang isang lamesa at isa-isang inilatag ang mga agimat at anting-anting na kanyang dinasalan gamit ang mga orasyong itinuro sa kanya ni Lolo Maximo. Isa-isang ipinamahagi ni Paco ang mga yon sa mga piling kalalakihan. Maging si Kapitan Ramon ay buong puso ring tinanggap ang medalyon na may ukit na krus at sinabit yon sa leeg nito. Isinabit ni Paco sa kanyang leeg ang anting-anting na magsisilbing panangga at proteksyon niya laban sa mga aswang. Habang pinagmamasdan niya ang mga kalalakihang nakahanda sa laban, mamayang gabi ay ramdam niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Kahit bata pa siya, hindi siya itinuring na pabigat ng mga nakatatanda sa kanya. Sa halip, pinagkatiwalaan siya ng mga ito sa panahon na ang buong baryo nila ay dumaraan sa isang napakatinding pagsubok. Bago sumapit ang dilim, ay pansamantalang lumikas ang mga tao sa simbahan. Naisip ni na Kapitan Ramon na mas makabubuti kung nasa iisang lugar ang mga tao dahil malaki ang kutob nila na magsisimula ng lumusob ang mga aswang sa mga bahay mamayang gabi. Maging ang wala pa ring malay na si Lolo Maximo ay dinala rin nila sa simbahan. Doon ay may mga kababaihan na nagsisimula ng magdasal habang sina Paco kasama ang ilang mga kalalakihan ay naghanda na sa pakikipaglaban. Nang nagsisimula ng lumubog ang araw, ay nilapitan ni Paco si Lolo Maximo na nakahiga sa saig na may latag na banig. Hinawakan niya ang kulubot nitong mga kamay. Kahit hindi siya sigurado kung naririnig siya nito, ay kinausap niya pa rin ang kanyang lolo. Sayang, Lolo. Hindi niyo po makikita ang una kong pakikipaglaban sa mga aswang. Pero Lo, wag po kayo mag-alala kasi gagawin ko po ang lahat para ipagtanggol po ang ating baryo laban po sa mga aswang at kay Baltasar. Gamit po ang lahat ng mga tinuro niyo sa akin. At kapag nagising na po kayo, ikikwento ko po sa inyo ang lahat ng nangyari. Hindi na malaya ni Paco ang pag-agos ng luha niya mula sa kanyang mga mata. Nang tumayo siya, ay nasa likod pala niya si Kapitan Ramon. Paco, unti-unti nang kumakalat ang makapal na hamog sa labas. Nakahanda na rin ang mga kasama natin sa pakikipaglaban. Handa na po ako, Kapitan. Ipanalo po natin ang digmaan na to. Kumpiyansang tumango si Kapitan Ramon habang si Paco ay sumilip sa salaming bintana at pinanood ang unti-unting pagkalat ng hamog sa labas. Matapos ang ilang oras, ay tuluyan ng bumagsak ang kadiliman at balot na rin ng makapal na hamog ang buong baryo. Sa loob ng simbahan ay tahimik na nagdadasal ang lahat. Nang marinig nila ang malalakas na pag-angil ng mga aswang sa labas, ay hinudyatan na ni Kapitan Ramon ang ilang kalalakihan na siyang unang umatake sa mga aswang. Bukod sa itak, ay may dalang mga sulo ang mga yon upang kahit papano ay makakita ang mga ito sa gitna ng kadiliman at hamog. Matapang na lumabas ang unang grupo ng mga kalalakihan mula sa likod ng simbahan. Pinilit ni Paco at Kapitan Ramon na sumilip sa salaming bintana. Ngunit wala talaga silang makita. Umasa na lamang sila na mapupuksa ng mga kakampi nila ang mga aswang. Hindi nagtagal ay narinig ng lahat ang sigawan ng mga lalaki sa labas na sinasabayan pa ng mabangis na pag-angil ng mga aswang. Makalipas lamang ang ilang minuto ay isang sugatan lalaki ang bumalik sa loob ng simbahan. Agad naman itong sinalubong ni Paco at Kapitan Ramon. Tinanong ito ni Kapitan Ramon kung anong nangyari. Ayon sa lalaki, ay maraming aswang sa labas at sa tingin nito ay patay na ang lahat ng kasama nitong lumabas. Ipinahayag din ng lalaki na kahit may sulo ang mga ito, ay hindi pa rin nila nakikita ang mga aswang dahil sa sobrang kapal ng hamog. Kapitan, ano na pong gagawin natin? Isang grupo na lang po ng mga lalaban sa aswang ang meron tayo at kasama tayo sa grupo na yon.
Parang pagpapakamatay ang gagawin natin ito. Malaki ang lamang ng mga aswang sa atin. Dahil kaya nilang makakita sa makapal na hamog. Kung wala sana ang hamog, sigurado ko na malaki ang posibilidad na manalo tayo. Lalo na't lahat ng nasa grupo natin ay may agimat at anting-anting ni Lolo Maximo. Tama po kayo. Kung tutuusin po may hinang uri lamang sila ng mga aswang. Si Baltasar lamang talaga ang malakas sa kanila. Pero paano tayo makikipaglaban kung may makapal na hamog sa paligid? Kung may malakas sigurong hangin, ay baka mawala ang hamog. Imposible naman yun, dahil tag-araw ang panahon dito sa atin ngayon. Siguro wala na tayong mapagpipilian, kundi ang ibuwis ang ating mga buhay para sa mas nakakarami. Matamang nag-isip si Paco. Inisip niya ang mga taktika na maaari nilang gawin hanggang sa isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Teka, alam ko na po ang gagawin natin, Kapitan. Ano yun, Paco? Imbis na sumagot, ay tumakbo si Paco sa kinaroroonan ni Lolo Maximo. Kinuha niya ang kahon na kinalalagyan ng mga agimat at anting-anting nito na nasa tabi nito. Mula sa kahon ay kinuha niya ang isang kwintas na may palawit na puting bato at sa kanya binalikan si Kapitan Ramon. Ipinakita niya ang kwintas kay Kapitan. Kapitan! Kapitan! Ito po ang sagot sa problema natin sa makapal na hamog. Ano ba ang bagay na yan, Paco? Ito po ay mutya mula sa diwata ng hangin. Kaya po nitong kontrolin ang hangin, Kapitan. Ang problema lang po ay hindi nagagamit ni Lolo ang kapangyarihan nito dahil hindi siya ang karapat-dapat na gumamit nito. Kung ganun, ay ikaw ba ang karapat-dapat, Paco? Kapitan, hindi ko rin po alam Pero wala na po tayong pagpipilian sa ngayon, kundi subukan po ito. Sige, uutusan ko ang grupo natin na maganda. Lalabas na kami at sumunod ka na lamang sa amin. Matapang na tumango si Paco at sa kanya isinabit sa leeg niya ang anting-anting. Pumikit siya at ikinulong niya sa kanyang palad ang puting bato. Mutya, nakikiusap naman ako sa iyo. Tulungan mo kami. Kailangan ko ang kapangyarihan mo ngayon Sana'y wag mo kaming biguin. Wag mong hayaan na malalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Paco bago siya lumabas ng simbahan. Hawak niya sa kanang kamay ang isang matalim na itak. Sinundan niya ang ilaw ng sulo at doon ay natagpuan niya sina Kapitan Ramon at ang iba pang kalalakihan. Lahat sila ay nangangapa sa makapal na hamog at naghintay ng susunod na mangyayari. Hanggang sa narinig na nila ang sabay-sabay at malalakas na pag-angil ng mga aswang. Nagsimula na ang digmaan na alam ni Paco na una pa lang ay dehado na sila. Ngunit ang kagustuhan nilang protektahan ng kanilang baryo ang nagtulak sa kanila para suungin ang napakalaking panganib na yon. Kahit walang nakikita, ay nakipaglaban si Paco sa mga aswang. Sandaling lumayo si Paco at muli siyang nakiusap sa kanyang mutya. Mutya, tulungan mo kami, pakiusap. Alisin mo ang hamog na bumabalot sa aming baryo. Idinikit niya ang mutya sa kanyang dibdib. Pinikit niya ang kanyang mga mata at buong pusong humiling. Diwata ng hangin, kung ako man ay naririnig mo, nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo kami. Kung hindi man ako ang karapat-dapat, ay isipin mo na lang ang mga tao mamamatay kapag hindi mo kami tinulungan. Ngunit walang nangyari. Walang malakas na hangin na dumating. Ang hangin ay nananatiling malamig at mabigat. Ang hamog ay nananatiling parang usok ng sigarilyo na hindi gumagalaw. Kaya naman, kinabahan na ng gusto si Paco. Napapitlag si Paco ng isang malalim na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Kahit na anong gawin mo, bata, ay wala kang laban sa akin. At dapat sa'yo ay naglalaro lamang. Napalingon si Paco pero wala siyang nakita. Hindi ako natatakot sa iyo, Baltasar. At huwag mo minamalit ang pagiging bata ko. Dahil ang batang ito
Ano siyang tatapos sa'yo? Manang-mana ka sa iyong lolo. Masyado kang mayabang. Napakataas ng tingin mo sa iyong sarili. Nagulat si Paco nang may biglang bumaon na matulis na kuko sa kanyang likod. Napunit ang laman niya at tumalsik ang kanyang dugo. Impit siyang napasigaw, ngunit nanatili siyang nakatayo. Nakakatuwa kang paglaruan, bata. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi mo na kita papatayin, uunti-untiin kita hanggang sa ikaw na mismo ang humiling ng iyong katapusan. Narinig ni Paco ang boses ni Baltasar sa kanyang harapan. Iwinasiwas niya roon ng itak, pero wala naman siyang tinamaan. Muling napasigaw si Paco nang may sumunggab mula sa likuran niya. Padapa siyang bumagsak sa lupa at kasunod nun ay mariin siyang kinagat ni Baltasar sa balikat. Agad ding umalis si Baltasar sa likuran ni Paco at narinig niya ang mga yabag ni Baltasar paikot sa kanya. Kung hindi lang sana ako kinalaban noon ng iyong lolo, ay hindi ito mangyayari. Kaya wala kang dapat sisihin, kundi ang lolo mo. Kahit kailan, ay hindi ko sisisihin si Lolo, sapagkat ginawa lang niya ang tama. Nakapanghihinayang dahil hindi masasaksiyan ni Maximo kung paano ko papatayin ang kanyang apo. Pero hindi bale. Sigurado ko na mababaliw siya kapag ako mismo nagsabi kung paano kitang pinaslang. Sa kabila ng mga sugat ay nanatiling matatag si Paco. Hindi pa rin siya sumuko na makiusap sa mutya. Naluluwa niyang hinawakan ng mutyang nakasabit sa kanyang leeg. Pakiusap. Diwata ng hangin. Pakinggan mo ako ngayon. Hindi ko to hinihingi para sa sarili ko. Gawin mo to para sa aming baryo. Para sa mga taong walang kalaban-laban. Para sa lolo ko. Pakiusap. Alisin mo ang hamog na nakabalot sa aming baryo. Nakikiusap ako sa iyo, diwata ng hangin. Mula sa ilaga ay isang nakabibinging sipol ng hangin ang kanilang narinig. Isang dambuhalang bugso ng hangin ang bumalot sa buong paligid. Ang makapal na hamog ay itinaboy ng napakalakas na hangin. Sa loob lang ng ilang segundo ay nawala ang makapal na hamog. Tumambad kina Paco ang mga aswang, ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang malaking aswang na nakatayo ilang metro ang layo mula kay Paco. Ang balat nito ay kulay itim at ang buhok nito ay puti at mahaba. Hawak nito ang isang itim na tungkod. Nagulat si Baltasar. Alam ni Paco na hindi nito inaasahan na magagawa niyang alisin ang makapal na hamog. Hindi! Hindi ito maaari! Ang hamog! Muling tumayo si Paco at sa likod niya ay narinig niya ang malakas na sigaw ni Kapitan Ramon. Nagkaroon na ng lakas ng loob ang mga kalalakihan dahil sa wakas ay nakikita na ng mga ito ang kanilang mga kalaban. Matiim na tinignan ni Paco si Baltasar. Kung iniisip mong mananalo kayo sa akin dahil wala na ang hamog, ay nagkakamali ka, bata! Itinaas ni Baltasar ang tungkod nito at nagpakawala yon ng itim na enerhiya para yung itim na usok na sumugod papunta kay Paco. Hinawakan naman ni Paco ang mutya at sa isip niya ay sinubukan niyang kontrolin ang hangin. Nilamon ng malaipo-ipong hangin ng itim na enerhiya at dumiretso yon sa tungkod na hawak ni Baltasar. Nilamon ng hangin ang tungkod nito hanggang sa nabasag yon sa maliit na piraso. Napaatras si Baltasar at hindi nito nagawang itago ang takot sa kanyang mga mata. Naglakad si Paco palapit sa pinuno ng mga aswang habang hawak-hawak ang matalim na itak. Nang ilang di pa na lamang ang layo niya kay Baltasar, ay saka siya mabilis na tumakbo palapit dito. Walang sabi-sabi na itinarak niya ang itak sa mismong dibdib ni Baltasar, diretso sa puso. Sunod-sunod niyang inundayan ng saksak si Baltasar sa iba't ibang parte ng katawan nito hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa
namutla ang balat ni Baltasar at biglang nagliyab ang buong katawan nito. Kasabay ng kamatayan ni Baltasar ay tinupok din ng apoy ang mga alagad nito. Sabay-sabay na bumagsak ang mga yon at ang buong paligid ay nagdiwanag dahil sa nasusunog na mga aswang. Masayang nagsigawan ang mga tao. Lumapit si Kapitan Ramon kay Paco at tinapik siya sa balikat. Mahusay! Ang galing ng ginawa mo, Paco! Kahanga-hanga ka! Maraming salamat po, Kapitan. Mapalad po tayo dahil pinakinggan tayo ng diwata ng hangin para maitaboy po ang hamog. Pero si Lolo, sana po ay gising na siya ngayong wala na po si Baltasar. Pagharap ni Paco sa simbahan ay nanlaki ang mga mata niya sa labis na kasiyahan nang makita roon si Lolo Maximo na naglalakad palapit sa kanya. Nasa likod nito ang mga tao na hindi makapaniwala na wala na ang hamog at patay na ang lahat ng aswang. Naiiyak na tumakbo si Paco papunta kay Lolo Maximo. Maigpit silang nagyakap at doon na tuluyang kumawala ang luha ni Paco. Lolo, salamat po at gising ka na. Lo, natalo po namin si Baltasar. Patay na po siya. Ang totoo niyan ay si Paco lang ang tumalo kay Baltasar, Lolo Maximo. Napakagaling ng apo mo. Manang-mana talaga sa inyo. Totoo ba yon, Paco? Opo, nagawa ko po yun dahil po sa mga itinuro niyo sa akin. Pero malaking bahagi pa rin po sina Kapitan sa pagkapanalo po natin laban kay Baltasar at sa mga alagad po niya. Maigpit pa ring magkayakap sina Paco at Lolo Maximo habang ang mga tao sa paligid nila ay hindi maitago ang kasiyahan at paghanga para kay Paco sa tapang at husay na kanyang ipinakita. Simula noon ay hindi na nagkaroon ng makapal na hamog sa baryo ni Paco tuwing sasapit ang dilim. Ang baryo na dating binalot ng takot ay tuluyan ng bumalik sa normal. Sa kabila ng pagbabalik ni Paco sa pag-aaral sa paaralan, ay hindi pa rin niya kinalimutang patuloy na magsanay sa paggamit ng mga agimat at anting-anting sa tulong ng kanyang Lolo Maximo. Ngunit sa lahat ng bagay na meron siya, ang mutya na mula sa diwata ng hangin ang pinaka-espesyal sa kanya. Kaya naman, mas lalo niyang pinaghusay ang paggamit ng naturang mutya upang kung sakali na kailanganin nilang muli yun, ay magagamit niya yon ng tama at mapapalabas niya ang rurok ng kapangyarihan ng mutyang nagligtas sa kanila laban sa mga kampon ng kadiliman na mula pa sa tribo ng mga aswang na hamog.